Travel Requirements Update pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng November 2023. Kamakailan naglabas ng advisory ang DMW at ang Polo tungkol sa pagtatapos ng pilot test run ng DMW mobile app noong September 29, 2023. At ayon sa advisory ay pwede nang gamitin ang OFW Pass as exit clearance pabalik sa ibang bansa. Ngunit noong October 21, 2023 ay may bagong post ang DMW sa kanilang Facebook page na ang DMW mobile app ay muling sumasailalim sa pilot test run. At kagaya nga ng lagi nating ginagawa para malaman natin ang update ngayong November 2023 ay nagtanong tayo direkta mismo sa DMW or sa mga taga DMW. At nagpapasalamat ako sa DMW dahil lagi silang tumutugon sa mga katanungan natin tuwing nagme-message tayo sa kanila. At malinaw sa reply nila sa akin na ang DMW mobile app ay muling sumasailalim sa pilot test run, kaya OEC or OEC exemption pa rin ang gagamitin ng mga OFW pabalik sa ibang bansa ngayong November 2023. Kaya wala kayong dapat ipag-alala kung nakapula pa rin ang OFW pass nyo as long as nakakapag-login kayo sa PAPSBAM account nyo at nakakapag-acquire kayo ng OEC or OEC exemption. Sa mga nagtatanong naman tungkol sa vaccine certificate or sa PCR test, dahil paulit-ulit ko itong nababasa sa comment section na kung kailangan pa daw ba magpa-PCR test kapag mga unvaccinated OFW. Ang sagot guys ay hindi na ito requirements kahit pa ano ang vaccination status nyo. Hindi nyo na kailangan pa magdala ng vaccine certificate o kaya naman ang PCR test pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Dahil guys, inalis na ito as requirements mula nang tanggalin ng ating Pangulo ang public health emergency sa Pilipinas noong July 22, 2023. Sa mga nagtatanong naman kung anong kulay daw ba ang e-travel QR code kapag pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. Paulit-ulit ko din kasi guys nababasa sa comment ang tanong na ito. Hindi ko nga alam kung bakit napakarami pa ring nalilito. So eto guys, kapag pauwi kayo sa Pilipinas ay e-travel arrival card ang i-register nyo at green QR code ang makukuha nyo. At kapag naman pabalik kayo sa ibang bansa ay e-travel departure card ang i-register nyo at blue QR code ang makukuha nyo. At sa mga hindi naman marunong mag-register sa e-travel arrival card or e-travel departure card ay meron ako mga video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para mapanood nyo. At yes guys, still required pa rin mag-register sa e-travel pauwi man kayo sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. At parehong 3 days before flight ang register sa e-travel arrival card or e-travel departure card. At pinapaalala ng Bureau of Immigration o umiwas kayo sa mga fake website ng e-travel na humihingi ng bayad. Dahil guys, ang e-travel registration ay 100% free, meaning ay wala kayong kahit anumang babayaran. At para hindi na kayo mapunta sa scam na link, ay ilalagay ko yung tamang link sa description ng video na ito. So, eto ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng November 2023. Unahin muna natin ang mga requirements pauwi sa Pilipinas. Number 1, ang inyong e-travel arrival card green QR code. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong ticket. Sa mga nag-aalala pala guys at patuloy na nagtatanong tungkol dito na inaakala nila na ang OFW Pass ay gagamitin o hahanapin pauwi sa Pilipinas. Ang sagot guys ay hindi. Hindi hinahanap ang OFW Pass pauwi sa Pilipinas. Dahil just in case man maging maayos na ang OFW Pass, ay hahanapin ito pabalik sa ibang bansa. Hindi pauwi sa Pilipinas dahil ito ang ipapalit sa OEC. Pero gaya nga ng sabi ko kanina na OEC or OEC exemption pa rin ang gagamitin pabalik sa ibang bansa dahil ayon na rin sa DMW nung nagtanong tayo sa kanila ay under pilot test run pa rin ang DMW mobile app at ang OFW Pass. Hindi pa ito maayos kaya OEC or OEC exemption pa rin ang gagamitin ng mga OFW at hahanapin sa immigration kapag babalik na kayo or pupunta sa ibang bansa as documented OFW. Sa mga OFW naman na galing sa Saudi at Taiwan na palagi na natin itong nababanggit ay kailangan nyo magdala ng exit at re-entry visa na manggagaling sa iyong company or employer.
Required ito sa inyo lalo na kung babalik pa kayo. Dito naman kasi sa United Arab Emirates ay wala namang tinatawag na exit at re-entry visa. May additional requirements din yung mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Yung mga OFW na nag-change employer or lumipat ng kumpanya. Yung mga nag-change job site, nag-change position at yung mga nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. At yung mga babae na nag-change ng marital status from single to married. Dahil guys, nagbabago sila ng apelyido at kapag nabago ang apelyido nila sa kanilang passport, visa at kontrata, ay kasama na din kayo sa mga OFW na nabanggit ko na kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata para ma-update ang employment information nyo sa Polo at DMW at para makakuha kayo ng updated UEC. Pero yung mga OFW na dati nang may UEC na dumaan sa Manpower Agency sa Pilipinas at dumaan sa POA at OWA ay hindi nyo na kailangan pa magpa-verify ng panibagong kontrata dahil pwede na kayong mag-acquire ng UEC exemption sa website ng PAPSBAM kung wala naman kayong pagbabago sa employment information nyo or any employment changes. At yung mga OFW na dati nang nakapag-verify ng kontrata at nakakuha na ng UEC at babalik pa rin sa parehong employer, hindi nyo na kailangan pa ng panibagong kontrata dahil pwede na kayong mag-acquire ng UEC exemption online. At sa mga hindi naman marunong mag-acquire ng UEC exemption online, ay pwede naman kayo dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7 at pwede kayo magpa-print ng UEC exemption nyo sa kanila. So, ayan ang mga requirements pa uwi sa Pilipinas. Pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa. Number 1, ang inyong e-travel departure card blue QR code. Number 2, ang inyong UEC or UEC exemption. Number 3, ang inyong valid passport. Number 4, ang inyong valid visa. Sa mga OFW naman guys na nandirito sa United Arab Emirates na nag-aalala pa rin na wala na daw nakatatak na visa sa kanilang passport, ay ang sagot dyan guys ay nasa Emirates ID na natin ang visa natin dito sa buong United Arab Emirates. At ito na din ang ipapakita nyo sa immigration kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Number 5, ang inyong ticket. Number 6, ang inyong OWA membership. Dapat guys ay lagi tayong active member ng OWA kahit hindi naman ito hinahanap sa immigration. Dahil ang OWA membership ay protection natin mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. At kailangan natin mag-renew nito kada 2 taon dahil ang validity ng OWA membership ng mga OFW ay 2 years. Pwede kayo magbayad sa OWA Representative Desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. So ayun guys, ang mga travel requirements ngayong buwan ng November 2023. Yung iba ay nagre-reklamo dahil wala naman daw pinagkaiba at wala naman daw pagbabago. What? Ang sagot dyan guys, kaya nga nagtatanong tayo sa DMW or sa immigration para sa mga travel update monthly dahil monthly natin ginagawa nito ng update. Kapag naman may pagbabago ay panay rin naman kayo reklamo. So, saan na tayo lulugar? So, ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.